Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid kay Jesus ng isang mapagpalang umaga. Saan mang dako kayo naroon sa oras na ito. Gayon din po yung ating mga regular na mga manonood sa YouTube channel na ating pong sinusubaybayan. Binabati ko rin ang mga kapatid sa malalayong lugar. No? Mindanao, yung ating mga kapatid na kagaya ni Brother Richard. No? Na patuloy po na umaantabay sa mga gawain natin, no? Kaya hindi sa mga ibang kapatid na nasa malalayo pang dako ng mundo, no? Bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. No? Ama, itinataas ka po namin sa patuloy na gawaing umiiral sa iyong bahay-sambahan tuwing araw ng linggo. Naghahatid po ito ng kagalakan at lakas sa aming espiritual na buhay. Kaya pinapupurihan ka namin at inaawitan ng mga awiting makalangit na nagmumula po sa aming mga puso. Ikaw lamang ang aming luluwalhatiin sapagkat walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ang makapangyarihang Diyos ng langit at ng lupa, kaya karapat-dapat kang sambahin at papurihan ng lahat ng tao. Lumalapit po kami sa iyo upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Ama, wala kaming maaaring ipagmalaki, kundi ang magpakumbaba at aminin kami ay nagkakasala sa iyong harapan. Linisin mo po ang aming mga puso sa lahat ng mga karumihan upang magkaroon kami ng kapayapaan ngayon. Salamat sa lahat ng mga probisyong patuloy na dumadaloy po sa aming mga tahanan. Walang sapat na pasasalamat ang maaari naming ibalik sa iyo, kundi ang ialay ang aming mga buhay sa iyo sa aming pagsamba, papuri at pasasalamat. Ama, patuloy ka rin itinataas ng buo mong sambahayan. Sana nga ingatan mo po sila, lalo na dun sa mga may sakit. Ipinamamanik po namin sa napagkalooban po sila ng kalakasang pisikal. Sumaamin nawa ang iyong kapayapaan, purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin, may pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Nabanggit ko po ang kapatid na Richard. No? Ang kanyang asawa ay nagsilang ng isa na naman bagong sanggol, pangalawa, pero nagkaroon po ng problema. At gusto ko ipabatid sa inyo lahat para isama niyo sa panalangin. Baka kailangan mag-undergo ng operation yung bata dahil may problema po yung puso. No? I'm hoping na hindi naman siya napababayaan ng Panginoon. Kaya para kay Brother Richards, patuloy tayong magtiwala at laging umasa sa Diyos. Ano man ang kalooban niya ay ating pong pasalamatan. No? Ngayong umaga, pag-usapan po natin ang tungkol sa isang napakahalagang paksa, no, na inilaan ng Diyos sa bawat Kristiyano. Ito po ay may kinalaman sa ating gawain na hindi maaaring kaligtaan. Ating aalamin kung ano maaaring bagay o ano yung maaaring ibigay ng isang imbitasyon sa atin. Kaya ang pamagat ng ating paksa ngayon ay the power of an invitation. No? Okay? Personally, no, nakaranas ka na ba ng imbitasyon sa buong buhay mo? Ano ang naging pakiramdam mo noong imbitahan ka ng isang kaibigan o kakilala sa isang okasyon? Hindi ba feeling honored ka aside from being special? Pero mo naalala kang imbitahin, ano? Maaring ito'y kaklase mo noong araw sa high school, no? Sa ano pa mang paraan ay biglang dumating yung imbitasyon sa iyo, no? Ang imbitasyon kasi ay nagbibigay po ng kakaibang pakiramdam dun sa recipient, no? Nagpaparamdam ito na gusto ka ng taong nag-imbita. Kaya ang imbitasyon ay isang mabuting paraan para abutin yung ibang tao. Halimbawa, inimbita ng isang lalaki ang isang babae para sa isang date. Di ba? Pwede ka bang anyayahan? O di kaya iniimbita ng isang negosyante ang kanyang kliyente para sa isang lunch. Iniimbita ng isang may bahay ang isang kaibigan para magkape sila.
Simple lang po ito, mga imbitasyon ito. Iniimbita ng isang pamilya, ang isa pang pamilya para sa isang hapunan. Nangyayari po yan. Alam ba ninyo na ang imbitasyon ay matagal na pong naganap sa Biblia? Halimbawa, mababasa natin na ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesus ay kapwa nag-alok ng imbitasyon sa lahat ng tao. Dahil doon, ang mga taong inimbita at naligtas ay nag-alok din ng imbitasyon sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan nang sa gayon ay maligtas sila. Sa ating paksa ngayong umaga, titingnan natin ang ilang mga mahalagang imbitasyon na matutunghayan natin sa Biblia. Halimbawa, magsimula tayo sa Roman number 1, Divine Invitations. Divine Invitations. No? Ang banal na imbitasyong ito ay, believe it or not, nagmula pa sa langit. Marami nga sa inyo ang memoryado na ang talatang ito. Pero mabuting basahin din natin, ang Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Intindihin niyo po yung mga nilalaman nitong John 3:16, no? Ang nag-motivate sa Diyos ay yung pag-ibig sa sangkatauhan. Yun po yun. Kaya niya ibinigay yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Para saan? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi po mapahamak. The key word is, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is the perfect invitation for mankind. No, ha? Hindi nangangahulugan na inaaprubahan ng Diyos ang masamang pamumuhay ng mga tao, kundi meron siyang mabuting kalooban para sa kanila. O kaya ay taimtim na pagnanais na maligtas ang sangkatauhan. Kinamumuhian po kasi ng Diyos ang kasamaan, ngunit nais pa rin niyang iligtas ang mga makasalanan. Medyo hindi natin madaling maunawaan, no? Pero isipin mo, bakit yung taong masama kailangan mo pang iligtas, no? Kinamumuhian niya ang kasalanan, ngunit iniibig niya ang makasalanan. Well, ito ang hindi maunawaan ng tao simula pa noong unang panahon hanggang ngayon. Maaring mahalin ng isang magulang ang kanyang anak at katulad ng Diyos, hangarin ang mabuting kapakanan nito. Ngunit, tinututulan ito ng masamang anak. Kapag approve tayo sa pag-uugali ng iba, ito ang pag-ibig ng kasiyahan. Kapag nais nating simple ang kanilang kaligayahan, ito ang pag-ibig ng kabutihang loob. Binanggit din sa mga talatang binasa natin ang salitang sangkatauhan o sandaigdigan. No? Ang ibig po sabihin ay ang buong sangkatauhan. No? Hindi tinutukoy dito ang anumang partikular na bahagi ng sangkatauhan, kundi ang tao bilang tao. Ang lahi na naghimagsik laban sa Diyos, kaya nararapat silang parusahan ng kamatayan. So, ang pagmamahal na ito ng Diyos sa sangkatauhan, ang dahilan po kung bakit ibinigay niya ang kanyang anak. Nakita niyo po yun, no? Masama ang sanlibutan, pero bakit naisipan ng Ama na ibigay ang kanyang anak sa kamatayan para sa kaligtasan natin? Bakit po? Kasi ang buong sangkatauhan ay nasira o kaya ay nakurap. No? Nakurap. At nalantad sa puot ng Diyos. Walang mabuti, wala kahit isa. Ang lahat ng mga tao ay nasa walang pag-asang kalagayan. Makikita mo sila mukhang maunlad sa buhay, masasaya sila, mga magaganda ang bihis, mukhang agalang-galang, pero wala pong pag-asa. Umiikot ang buhay ng tao sa ganyan. Puro pang ibabaw lamang. Panakip lamang po ng balat. Mukhang kagalang-galang, mukhang maayos, maganda, may bahay, magandang bahay, may magandang kotse, maluwag na maluwag sa pera, maraming, pero alam ninyo, nakakalungkot, wala silang pag-asa.
Oo. Ako nga kuminsan habang ako po ay nag-o-observe no, sa mga tao. Kasi mahilig ako sa ganyan. Paski nakaupo ko sa restaurant, kasi sa mga fast food. Ang mata ko umiikot, no? Tignan ko yung mga tao. Makikita mo po yung pagmamalaki ng tao, no ha? Yung mga kino-cover nila yung sarili nila ng mga magagandang kasuotan, magagandang alahas, no? Pero kung titignan mo, makita mo walang pag-asa. Wala talagang pag-asa. Ngayon, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, pero walang naghanap sa kanya. Wala akong naghanap sa kanya. Magkagayon man, ginawang regalo ng Diyos ang kanyang anak, ang kaisa-isa niyang anak, doon sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Kahanga-hanga ang Diyos talaga. Dumating ang Panginoon, nagpakilala siya, hindi siya tinanggap. Maraming mga tao ang mas nararahuyo sa relihiyon at kung ano-ano pang mga kaalaman sa buhay. No? Ibinigay si Jesus sa matinding paghihirap, kahit na ang mapait na sakit na kamatayan sa krus. Ito ay para sa buong sangkatauhan. Natikman niya ang kamatayan na dapat sana ay sangkatauhan ang tumanggap. Mabuti basahin natin ang aklat ng Hebreo 2:9 at tingnan natin kung ano nakasulat. No? Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Maraming tao salat sa pangunawa. Hanggang sa panahong ito, 2021, marami pa rin mga taong hindi alam kung ano ang ginawa ng Diyos sa balat ng lupa. Hindi lamang yan. Basahin din natin ang 2 Korinto 5:15. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa kanila o para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. No? So namatay siya, parang ganito yun . Ang logic nito ganito, namatay yung Jesus para sa atin, para yung ating, yung mga nabubuhay na ito ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Huwag na yung sarili yung masyadong concern, no? Kundi para sa ating Panginoon na namatay at muling nabuhay para sa atin. Yun po dapat ang logic nun no? Pero yun nga, sablay ang tao Kahit nga yung mga Kristiyano na matagal mo nang pinangangaralan Nagbabasa naman ng Bible, pero tila hindi pa rin maintindihan kung ano yung sinasabi ng aklat. Malinaw po yung sinasabi ng mga talata. Siya ang kabayaran sa mga kasalanan ng buong sangkatauhan. No? Puntahan natin yung letter A. Bakit po ginawa ito? For sinners. Para sa mga makasalanan. Yung mga taong ligaw. Yung mga taong nakakasalubong nyo araw-araw. Nakakauhuntahan. Minsan masarap na tawanan ninyo. Sila yung mga nakakasama nyo. Sila po yun. So may payo ang Diyos na kailangan gawin ng tao. Ganito po sinabi ni Isaiah sa 1:18 hanggang 19. Sabi niya, halika kayo at tayo ay magpaliwanagan, sabi po ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Verse 19. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasain ninyo ang ani ng inyong lupain. Ito po'y buhat sa kasaysayan noong panahon ng Isaias. Maraming lubak at lambak na dinaanan ang bansang Israel, hindi po matutututo. Tatayo, babagsak, madadapa. Tatayo, gasgas na naman, bagsak na naman. Hindi ko matuto, kaya naapektuhan ang kanilang mga personal na pamumuhay, ang kahirapan dumating sa kanila sa halip na pagpapala.
Pero hindi ho sila pinagsawaan ng Diyos. Patuloy silang pinapadalhan ng mga propeta at pinalalahanan tulad ng mga panahon ng mga tao sa panahong ito. Ang Diyos po ay nagpapahiwatig na bukas ang kanyang puso at inaanyayahan ang tao na magbubukas rin ng puso sa kanya upang makita ang kanyang katarungan, pagmamahal, at yung kanyang banal na layunin. Yun ang dapat makita ng tao. Na pag-uusapan nga namin sa morning devotion minsan, ang mga tao ang hinahanap na lang yung pang-araw-araw, yung next meal. Ano yung ulam? Wala na pong ginagawa ang tao, parang inintindi lang magtrabaho at mabili yung gustong pagkain, kasuotan. Doon lang po, huminto na po ron. Wala na siyang masyadong pangarap o ano pa man. Nag-aalok siya ng kapatawaran sa mga kasalanan ng mga taong handang sumunod sa kanya. Meron pa, sa letter B naman, for the destitute. Ano po ito? Doon sa mga kawawa. Doon sa mga salat, sa mga dukha. Yan po yun. Yan ang inaabot ng Diyos. Yung mga parang wala na. Ano ang impression mo pag nakakita ka ng taong animoy grasa? Nakikita mo ba siya na sa loob ng mga 10 taon magiging congressman ba siya? O maski barangay captain kaya? Hindi po ba? Parang ang unang papasok sa isip mo parang malayo na. Ni sa hinagap parang hindi na, wala nang pupuntahan ito. Ganun po ang kalagayan ng tao Nagbabago lang ang pagtingin natin sa tao pagka nakabihis siya. Bihisan mo siya ng grasa. Ganun lang po yun. Ang nagbago lang doon yung kasuotan, yung personalidad, yung kung ano yung nasa kanya. Yun lang po yun. Pero the same human being. Parehong tao na nangangailangan ng kalinga at tulong ng Diyos. Pareho lang sila. Nothing special. Yan ang layunin ng Diyos sa mga kawawa, sa mga salat, at sa mga dukha. Ganito po sinabi sa Isaiah 55, verse 1-3. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain, at kayo kainin ninyo. At ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Baka may magtatanong sa inyo, bakit ganon? Ang mga walang salapi, lumapit, bumili, wala nga pera Paano bibili? Di ba? Parang yun ang tanong dyan ng mga tao Kung kayo ay pupunta sa inyong mga cellphone, may mga binibili kayong apps, di ba? Minsan, makikita mo yung apps, libre, free. Pagka pindot mo yon, ano ho yun? Lalabas sa record na binili mo yon. Although free siya. Pero nakalagay doon, binili mo. Obserbahan nyo yung mga apps na dinownload nyo na free. Lalabas yun na binili nyo na siya. Ganun po yun. Ito po ang tinutukoy nun. Diyan galing yung mga apps na yan kung bakit bumili ka pero free, pero binili mo. Pero free. Ito po yun. May tanong ang propeta ayon sa Panginoon sa verse 2. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbigay ng kasiyahan? Oo nga naman, no? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Malalim, ano? Hindi siya pera-pera, hindi siya pagkapagkain lamang. Malalim po. Sabi niya sa verse 3, makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Ang Diyos pa, sa kanyang panawagan, siya pa yung nag-i-initiate nito. Siya pa yung may gagawin. Nasa halip na yung mga taong mapapahamak ang magsikap, sukat ba namang ang Diyos pa ang gumawa ng pagtawag na ito at nang gagawing kasunduan nila.
Sabi niya, pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David, umuugat sa lahi ni David. Napakagandang alok, di po ba? Saan ka nakakita ng ganito? No? Yun ay kung tatanggapin mo ang kanyang alok. Kasi hanggat di mo tinatanggap, wala pong effect yun eh. Di ba? Yung apps, nakalagay lang cellphone mo, pero pag hindi mo din-download, wala yun. Kailan download mo yun? No? Kung tatanggapin mo ang kanyang alok, mapapasa iyo ang kanyang pangako at mabubuhay ka. Maraming tao nagpapantasya. Uma-attend naman ako sa church eh. Nagbabasa naman ako ng Bible eh. Pantasya yan. Yung inoffer sa iyo ng Diyos, tinanggap mo ba? Nung pantanggapin mo yung inoffer sa iyo ng Diyos, umiiral ba? Magandang ano yan. Magandang question yan. No? Kasi marami naman talagang tumanggap na eh. Pero ano po naging resulta? Lumalabas na ang resulta, mukhang hindi nila tinanggap. Naintindihan nyo? Sa iyong upuan, mag-isip ka. Oo nga, no, tinanggap ko siya. Pero teka muna, kamusta ba ang relasyon ko sa Diyos na ito? No? Ang sabi ng Panginoon, gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa iyo. Ang kasunduang ito ay para sa lahat ng lalapit sa Kanya. Lahat ng lalapit at tatanggap. Kailangan pag tinanggap mo, umiral yung anumang tinanggap mo. So, kasama ang lahat ng tatanggap sa imbitasyon na kaligtasan ng Diyos. Di ba? Maraming tao tumanggap sa Panginoon dito sa lupa na hindi ho makakarating ng langit. Believe me. Laging sumasagi sa isip ko yan. Laging sumasagi sa isip ko. Hindi po ibig sabihin na nagdududa tayo. Hindi po. Ang point lang is, tinanggap ko ba talaga siya? Kasi po, pag tinanggap natin ang isang bagay, meron pong pananagutan. You accepted Christ as your Lord and Savior. That's good. Pero yun ang first day lang. Wala pa pong nangyayari. May gagawin ka pagkatapos niya. Marami mga tao, tinanggap pagkatapos, wala na po, tinanggap lang. Marirealize mo yan, habang nakaupo ka, maiisip mo, no? Ano na nga ba ang ginawa ko? Nag-alok siya ng mabuting panukala sa mga handang makinig at sumunod sa tunay na nagbibigay kasiyahan. Tunay na nagbibigay ng kasiyahan. Kanino pa? Para kanino pa tong alok na ito ng Diyos? Para kanino pa tong imbitasyon na to? Sa letter C, for the weary and heavy laden. Para kanino? Doon sa mga napapagod at nabibigat ang lubha. Napakahalaga ng imbitasyong ito. Sabi po ng aklat sa Mateo 11:28 hanggang 30. Basahin natin 28, sabi nito, lumapit kayo sa akin. Ito po imbitasyon ng Panginoon. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Yung mga nabibigatan, sobra na po ito. Yung sobra, hindi na halos makahinga, hindi na halos, alam niyo yung katakot-takot na problema, katakot-takot na pag-aaway mag-asawa, mga rebelding mga anak, hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan, parang daluyong, alam niyo? Hindi ka makakapag-isip ng maganda. Magulo ang tahanan, marumi, paligid, parang, nako. Nakita niyo po yun. So, iniimbata ng Panginoon ang mga napapagod at nabibigatan sa kanilang mga pasanin. Name it, kung ano man yan, kasama po yan. Doon sa mga nagkakasala at nasa kapangyarihan ng kasalanan. At ang pangako po ay, bibigyan kita ng kapahingahan. Siya lamang ang makapagbibigyan ito sapagkat walang iba ang makapagbibigyan ng kapahingahan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay katwiran at mula sa kapangyarihan ng kasalanan tungo sa kabanalan. Akala ko po nung araw, tinanggap ko ang Panginoon. Okay na. Dali lang po.
Pasensya na kayo ha. Minomonitor ko kasi yung kapatid eh. Ang ating kapatid na si Richard. Kahapon pa to hanggang kagabi, minomonitor ko to. Nasa Butuan City sila ngayon at doon dumating yung specialista na doktor na siyang titingin sa kanilang anak. Ito, dumadanas yung kapatid ng mga pagsubok, no? Na maring maranasan din natin, no? Ang sabi po ng Panginoon sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at, eto po matindi, sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Maraming tao humahanap ng relaxation, yung magbakasyon tayo para makapagpahinga tayo. Mapapansin nyo, pupunta yan sa mga beach, pupunta yan sa mga magagandang lugar, sa mga lalawigan. Pag-uwi po niyan, pagod na pagod lalo. Hindi rin nakapagpahinga. Kasi hindi natin masusumpungan ng kapahingahan sa anumang bagay. Ang tanging kapahingahan ng tao ay ang presensya ng Diyos. Gusto mo ng rest? Sa Panginoon ng kapahingahan. Verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinigay ko sa inyo. Alam niyo, sadyang hindi tinutukoy ng Panginoon kung ano ang binubuo ng pagpapagal at pasanin. Sapagkat isasama niya ang lahat mula sa anumang pagsisikap at pasaning dumating. Ngunit, dahil ang espiritual ang pangunahing bahagi ng tao, mas malaki ang nadaramang paghihirap o pasanin. Doon naman lalong lumalakas ang pag-ibig ng Panginoon sa tao. Nag-aalok siya ng espiritual na kapahingahan doon po sa mga nagnanais na lumapit at magsuko ng buhay sa Kanya. So it's not a mere acceptance of the Lord Jesus Christ. That is the first step. Tinanggap mo si Jesus, well and good. Wala akong problema, maganda. Pero hindi tayo humihinto sa pagtanggap lamang. May binabanggit na kailangan sumunod. Kaya nung banggitin ka din ng kapatid sa prayer yung morning, yung paalala, yung morning devotion, you'll be surprised. Minsan 5 lang kami, minsan 6 sa morning devotion. Walang interesado. Ayaw nila na magpundar o di kaya ay magbigay ng panahon sa pag-aaral. Tamad sila. And that covers the Lord's Temple Church. I wonder, ano bang nasa isipan natin? Bakit hindi tayo nagsisikap, no? Para mapaunlad ang ating spiritual na kalagayan, ang ating mga sarili. We've been calling your attention, ilalagay natin before the start of the service, ilalagay natin yung mga gawain ng church. Naintindihan nyo? Wala pong nagre-react dyan. Nakapagtataka. Maski nga holiday, hindi dumarating sa morning devotion. I wonder. Tapos sasabihin nyo sa akin, tinanggap niyo ang Panginoon? Come on. Sinabi mo, tinanggap mo ang Panginoon, nasaan ka? Ang tumanggap sa Panginoon, naroon sa gawain ng Panginoon. Naintindihan niyo ako? May pananabik ka. Naghahanap palagi, ano bang meron, ano bang... Ganun po yun. Kung tayo ay masipag na maghanap ng trabaho, maghanap ng pera, na sandali lang nauubos, hanapin mo yung bukal. Hanapin mo yung hindi nauubos. Hanapin mo yung guidance ng Panginoon, yun ang hanapin mo. Yun ang pananabikan mo. Remember, hindi dumating ang Panginoon sa lupa para ano? Para mamasyal? Para maglimayon? Hindi po. He came for the thirsty. Letter D. Diba? Para doon sa mga taong nauuhaw. Uhaw sa pag-ibig. Walang nagmahal sa Kanya. Mga taong pinabayaan. Mga taong nag-iisa. Mga taong bagamat may isang pamilya, sama-sama, hindi magkasundo, uhaw na uhaw sa pagmamahal. Uhaw na uhaw sa pagkakaisa. Nakita niyo na? Yan ang dahilan kung ba't pumarito ang Panginoon. Hindi lamang
para maligtas ka lang. Hindi po, para tugunan ang pangangailangan ng tao. Ano po sabi sa Pahayag 22:17? Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. So, ini-extend ng Espiritu ang imbitasyon sa lahat ng mga propeta at mga apostol, meaning the whole Church of God under the Old Testament and the Church of Christ under the New Testament. Now, this is the very reason why we should invite men to Jesus. That by Him, they may be saved and prepared for this coming kingdom. Sino-sino po sila? Lahat ng mga nakakarinig. Maging yung mga nanonood sa YouTube. Kasama sila riyan. Let all who are privileged with reading and hearing the Word of God join in the general invitation to sinners. Huwag nating maliitin ang imbitasyon ito, no? Kaya mahalaga ang imbitasyon sa mga taong wala pa sa Diyos. Sino pa po? Sino mga nauuhaw? Yung mga nauuhaw. Walang kaluluwa ang hindi kasama dito. Remember that Jesus died for every man so that every man may be saved. Wala pong exception dyan. Sa mga tweet, kailangang imbitahan ang sinuman upang maligtas, lumapit, at uminom ng tubig ng buhay ng walang bayad, ng walang pera dahil nga libre. Diba? Pinananabigan ng mga tao yung mga ayuda, yan. Tulong, puro lang. Tulong ng tulong, puro ganon. Yun ang hinahanap nila. Nakita natin na ang mensahe ng Diyos ay madalas na nasa anyo ng isang imbitasyon. Sa makatwid, ang mga lingkod ng Diyos ay kailangang magatid rin ng imbitasyon sa mga ligaw sa pamamagitan ng human invitations. Kailangan ito. We cannot escape. We need this. Kailangan natin sundin ang payong ito ng ating Panginoon. Letter A, as prophesied. Basahin natin yung aklat ni Isaias, Kabanatang 2, mula po 1 hanggang 3. Basahin natin. Ito ang pangitain ni Isaias, na anak ni Amos, tungkol sa Juda at sa Jerusalem. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol, daragsa sa kanyang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Zion, magmumula ang kautusan at sa Jerusalem, ang salita ni Yahweh. Ito po, tulad ng hula ni Isaias, marami ang mag-iimbita ng kanilang mga kaibigan at minamahal upang matutunan ang daan patungo sa Diyos. Nangyari na po ito noon at nangyayari pa rin ito ngayon. Dahil meron pa rin mga tapat na anak ang Diyos. Marami pa rin mga tapat na anak ang Diyos na nasa church ngayon. Pero hindi po lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Maraming mga tao ang bukas palad pag sa kalokohan, birthday ng anak, maghahanda ng kung ano-ano, wala ang kabuluhan. Kung ano-anong pinaghahandaan. Pero sa gawain ng Diyos, hindi makapagbigay. Ano sa palagay niyo? Sa mga bagay-bagay, mabilis ang kamay. Kung ano-ano binibili, punta ng BM, kung ano-ano nabibili. Pero sa gawain ng church. Hindi ho ba? Kita mo naman yan panoorin mo pagkaroon ng linggo.
Wala silang pakialam. They just come and eat. Lahat libre. Wala siyang pakialam. Wala siyang pagmamahal sa kanyang bahay-sambahan. Alam niyo yan? As prophesied, letter B, as practice. Ito po ay nangyari. Katulad ng ginawa ni Andres, si Andrew. Inimbitahan niya si Pedro para makilala si Jesus. Isipin niyo. Nasa kasaysayan po yan. Nasa Juan 1:40 hanggang 42. Ating nang basahin. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Observe ninyo to, ha? 41. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. Verse 42. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ay pangalang ito ay Pedro. Yung kapatid niya, sinama niya kaagad. Ha? Sinama ni Andres, Pedro. Kay Jesus, pinakilala niya. Actually, ganyan ang ginagawa ng mga Christians eh. Dinadala natin ang pamilya natin, mga kapatid natin, mga magulang natin, kaibigan, kakilala, kapitbahay, sa church para makilala na si Jesus. Precisely. Yun po talaga ang tawag ng Diyos sa atin. Nakita niyo po yun? Ano pa? Siya lang ba ang gumawa nito? Si Andres lang ba? Ganyan din ang ginawa ni Felipe. Si Felipe, inimbita naman niya si Nathaniel upang makilala si Jesus. Basahin natin sa 1:1, 43, 46. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Verse 44. Si Felipe ay taga Betsaida, tulad nila Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya rito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Ito po nangyari sa 46. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot po si Felipe. Halika, tingnan mo. Alam mo yung sagot na ito ni Nathaniel, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Para bang, ano bang pakinabang ko dyan? May makakapera ba tayo dyan? Parang ganun po yan. Sa modern age, no? Punta ka, sama ka sa akin. Saan? Sa church. Kikita ba tayo riyan? May mabuti bang mangyayari kung pumunta ako ron? Hindi nag-give up yung nag-i-invite. Halika, sumama ka. Basta sumama ka. Tingnan mo, halika. Dapat ganun po. Persistent yung mga anak ng Diyos pag-iimbita sa kanilang mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, kapitbahay. Hindi nag-give up. Pagka nag-invite tayo at sinabi ng tao na, pare, sorry, busy ako. Maraming give up na kagad tayo para bang pinag-pray ko naman, hindi ako sinagot ng Panginoon. Hindi po. Meron pang halimbawa. Ganito rin ang ginawa ng Samaritanang babae. Ano po nangyari? Inimbita niya ang kanyang mga kapitbahay upang makilala nila si Jesus. Nabasa natin sa Bible yan. Nasa Juan 4:28 hanggang 30. Iniwanan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, ganito po yun. Pumunta siya roon sa may balon para kumuha ng tubig. Nagkaroon sila ng huntahan ng ating Panginoon. Hindi niya kilala si Jesus eh. Nung sinasabi na ni Jesus yung buhay niya, kung ilan na yung napangasawa niya, nagulat siya. Humanga siya. At ipiniliwanag sa kanya ng Panginoon na yung tubig na iniinom ninyo, hindi nakakaalis ng uhaw yan. Pero itong tubig na ibibigay ko, mawawala ang uhaw ninyo. Aba, ang ginawa ng babae, umuwi. Inimbitahan niya po iniwan niya yung banga niya eh. Pinuntahan niya yung mga kapitbahay at
Inanyayahan niya yung mga taga roon upang makinig kay Jesus. Ganito po sinabi ng babae sa 29. Sabi niya, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Para bang sinasabi, biro mo yung buhay ko, alam na alam niya. Halika, sumama kayo. Siya na kaya yung Kristo? Ang totoo, itong tanong na to, hindi po siya nagdududa na sabihin niya na siya kaya ang Kristo. Sa halip ay, hinimok niya ang mga magtatanong. No? Kaya sa 30, kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Dahil lamang sa isang babaeng Samaritana, isipin nyo, na-invite niya yung kalalakihan. No? Lumabas sila ng bayan, no? Iniwan ng mga kalalakihan ang lungsod at pumunta kay Jesus upang pakinggan at suriin ang kanilang sarili. Ituloy po natin ang pagbasa sa Juan 4:40 hanggang 41. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Biro mo, in-invite pa siya, huwag ka muna umalis, dito ka muna, tumigil ka muna rin sa amin. Kasi people were so excited. Nakikinig sila sa sinasabi ni Jesus. Napupuno sila ng karunungan. Yung mga hindi pangkaraniwang alam ng tao, nalaman nila. Kaya nananabik sila at ayaw nilang pauwiin si Jesus. So what happened next? Sa verse 41, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Nakita nyo? Nagsimula lamang to sa isang tao, no? Nung kausapin ni Jesus ang Samaritanang babae. Doon lang po nagsimula ito. Kaya mahalaga po yung pag-share. Mag-share tayo kanino man tungkol sa Ebanghelyo. Huwag tayong tamarin. Huwag tayong manghinawa. Sino pa ang mga taong may karanasang tulad nito? Ang dami ko ng halimbawang binasa sa inyo. Pangatlo na yun. Meron pa, si Mateo. Ang pangalan niya ay Levi or Levi. Mabuti basahin natin. Sa Pilipino, Levi. Lucas 5:27 hanggang 29. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi. Isang maniningil ng buwis na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi. Iniwan ang lahat po iniwan, at sumunod at naglingkod kay Jesus. Nakita niyo, ang linaw po nun. Isang beses lang inimbita, sumunod ka sa akin. Iniwan ni Levi, ang ginagawa niya, pati ang mga bagay na pinagkakakitaan niya. Hindi lamang po yun. Alam ba ninyo na nagandog siya ng isang malaking handaan sa kanyang bahay upang ipakilala lamang si Jesus sa mga tao? What he did, naganda siya ng maraming pagkain, nagluto siya, nagpaluto siya, etc. Inimbita niya yung mga tao, punta kayo dito, darating si Jesus. Verse 29. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang mga maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Nakita niyo? Naganda po siya at hindi pa sa simple, kundi isang malaking handaan po ito dahil marami ang mga panauhing inimbita niya upang makinig sa ating Panginoon. Alalahanin natin ang mga taong naroon ay mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Yun ang inimbita niya. At naroon din ang mga nagbubulong-bulungan, ang mga Pariseo at ang kanilang mga iskriba. Sa halip na makinig ng aral, marami silang puna sa ating Panginoon. Talagang ganun. Kapag nagbabahagi tayo ng mga salita ng Diyos, hindi natin mapiplease ang lahat ng tao. Merong mga kukontra. Merong mga taong hindi sasang-ayon sa atin. Ang mahalaga ay imbitahan sila at makarating. Huwag kayong, ayaw nila eh. Niyaya ko na, ayaw eh. Hindi po. Don't give up. Don't give up. Ganun din na nangyari kay Cornelio. Inanyayahan niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan upang mapakinggan ang sasabihin ni Pedro. Mababasa natin ang lahat ng yan mula sa aklat ng mga gawa. Nasa 10:24. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Andito na. Kamag-anak, kaibigan, inanyayahan niya. Nakita niyo po yun? Ganun talaga. Sa verse 33, ito mababasa natin. Kaya't
kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at salamat naman at kayo'y pumarito. Ngayon ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipinapasabi ng Panginoon. There is always a message, no? Maski itong umagang to, may nagmimensahe ang Panginoon sa atin. No, ha? So, nabasa natin sa kasaysayan na marami ang dumating sa imbitasyong iyon, kaya nakilala nila si Jesus. Kaya nga, maaari pa rin itong mangyari ngayon. Sa mga katuwid, isaalang-alang natin ang kapangyarihan ng imbitasyon. Okay, manghinayang, libre naman po yan eh. Di ba? Wala kang mang ibinibenta rito eh na, sige na, bili mo na to. Oh. Sige na. Para kumita naman ako. Wala po, libre po ito. Just invite them to come. Probably, we are starting, bago matapos yung taon na to, ipag-pray ninyo na maitayo natin ng isang home church sa East Bagong Barrio. Wala pong imposible sa Diyos. I believe in my heart na kung ang puso ninyong lahat ay magkakaisa at ipapanalangin na magkaroon tayo ng home church sa East Bagong Barrio, mangyayari po yun before the end of the year. Kahit sa gitna ng pandemya, I believe in my heart. Kailangan lamang natin sumunod sa Diyos. Let's go to Roman number 3. The power of an invitation. Letter A, we have seen it work. Nakita natin na pwede. Nabasa natin na inimbitahan ng Diyos at ni Jesus ang mga kaluluwa at yung mga dumating at sumunod ay nangaligtas. Nabasa natin na inimbitahan ng mga alagad ang mga tao at ang mga dumating at sumunod ay naligtas para kay Kristo. Nakita natin, maraming mga tao ngayon ang naligtas dahil tinanggap nila ang imbitasyon ng mga taong matiyagang nag-imbita sa kanila. Alam nyo, naalala ko pa ang mga panahong inimbitahan ako ni Dr. Gabriel ng Love of Christ Church. Ito yung naikwento ko na sa iba sa inyo. Tuwing iimbitahan niya ako sa church, no, ang palaging sagot ko sa kanya ay, sige po, pupunta ako. Hindi po ako tumatanggi. Hindi ko sinabing hindi ako pupunta sa kanyang imbitasyon, pero ang totoo, ayaw ko talaga. Ayaw kong pumunta sa church. Marami akong dahilan. Naisip ko kasing, istorbo lang po ito sa trabaho ko. Ba't ako pupunta ron? Sa halip na may panahon ako, malaking oras ang mawawala sa akin. Kaya, yes lang ako ng yes, opo. Pero alam ba ninyo, na hindi ako tinantanan ng kapapalo up ng doktorang yon? Matyaga siya. Minsan pinagtataguan ko pa pag nakita ko. Pupunta rito sa may shop ko, nakakotse, dating bababa. Si Brother Orly, naku, katago ako. Ay, wala po ma'am eh. Umalis po. Pag alis doon, pawis na pawis ako sa pinagtataguan ko. Wala na ba? Wala na, sir. Ay, salamat. Hindi ko nagsasawa. Imbita sa akin. Isang araw, sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ako at ang dalawa kong anak ay dinala ng Panginoon sa isang church. Hindi ko alam na yung church pala na yun ay ang Love of Christ Church. Na church nila Dr. Gabriel. Pagpasok po namin sa church, nakita kami ng doktora. Bakas at kitang-kita ang kagalakan sa kanyang mukha. Nang araw ding iyon, na hindi ko inaasahan, tinanggap ko po ang Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kaya huwag tayong titigil. Magtiyaga tayo mag-imbita sapagkat tutulungan tayo ng Panginoon at isang araw, madadala natin sila sa church at madadala natin sila sa ating Panginoong Diyos. Let's go to letter B. Let us put it to work. Hindi magandang makinig lang tayo at mag-agree tayo. Maganda, gawin natin. Imbitahan natin ang mga tao sa church, sa Bible studies, at sa mga pag-aaral.
Huwag mapagod at magsawa. Maski yung Wednesday, pwede na silang imbitahin dito. Maluwag pagka Wednesday. Noong nakarang Wednesday nga, ang daming absent. Sabi ko, wow, bakasyon na naman yung mga taga Lord's Temple. Alam ba nyo na kung dumating kayo o hindi, binabayaran ko yung parking? Di ba? Naku, siguro mga dumating lamang dito, mga 1/4 lang. Nasaan kaya yung mga anak ng Diyos? Nasaan kaya sila sa kasalukuyan? Niisip ko habang nakaupo ko sa may sulok. Pag umiral ang katamaran, alam mo yun, it becomes a habit. Mahirap na pong alisin yan. Pag ang tao ay naging tamarin na, wala na po yan. Mahirap na po yan. Habang may panahon bumangon tayo. No? Diba? Imbitahin mo lang. Kung may magsabing tao na, ano naman ang mapapala ko dyan? Pinaliwanag ko na kanina. Meron ba tayo matatanggap dyan? Maganda eh. Ayayin mo, liga, tingnan mo. Punta ka church. Imbitahan mo ang mga tao na mag-aral ng Biblia. Kung walang Biblia, regaluhan mo ng Biblia. Kung meron kang tracts, iwanan mo ng tracts. Meron kang programa, meron kang plano. Ganitong gagawin ko, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Samahan mo ako, Lord. Binubuo mo yung plano mo kasama ang Panginoon. Sinyera mo, pagkatapos iwanan mo ng tracts. Baka sakali. Di ho ba? Pag nakikinig na, maganda na, bigyan mo ng Bible. Di ba? Maganda po kasi ang imbitasyon ng Diyos eh. Ulitin ko po yung Isaiah 1:18. Ano sabi sa Isaiah 1:18? Halika kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong kasalanan, kayo'y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak. Very reasonable ang Diyos eh. Alam mo, nung umiyak ako sa Panginoon, mula alas 10 ng gabi hanggang madaling araw, wala akong narinig na tinig ng Diyos na parang nire-reject ka. Na parang nagsasalita ka, sabi ng Lord, no? Wala. Feel na feel ko po yung pag-ibig ng Diyos eh. Kaya nga lalong mabilis yung daloy ng luha ko. Iyak ako ng iyak. Mabilis, kung gaano kabilis bumba yung luha, ganon din kabilis bumba ang mga sipon at laway. Wala na yung, hindi ka na, mukha mo, hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos. And yet, binigyan ako ng audience ng Panginoon. Damandama ko yung kanyang pagpapatawad sa akin, yung paghipo niya nung gabing yun. Sobra. Siguro yan ang mga bagay na hindi ko na makakalimutan sa buhay ko. Nakalimutan ko na nga pati birthday ko, pero yung tanda ko yung araw na patawarin ako ng Diyos at bigyan ako ng pagkakataon. Parang sabi na, sige, mga tuwiran tayong dalawa. Sige, mag-usap tayo. No? Itong imbitasyon na to ay nauukol po yan sa Israel, sa bansang Israel po yan. At ang imbitasyong ito ay ipinaabot din sa lahat ng mga makasalanan, hindi lang sa kanila. No? Para makita ng tao ang kanyang banal na plano. When we share the gospel to them. Invite them to listen to the gospel of Christ. Anyayahan mo mga nahihirapan sa buhay. Lahat. Yung mga nabibigatan. Binasa ko na kanina yung 11:28 ng Mateo. Huh? Hikayatin mo silang manampalataya at magsisi upang mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Napakabuti ng Diyos. Alam ba niyo, pati yung Viber, yung cellphone, itong lahat, pati yung mga apps na ito, nagagamit ko po yan. Nakakapagatid ako ng comfort sa puso ng mga tao. Si Brother Richard, siyempre, nalulungkot siya. Pero matibay ang kanyang pananampalataya, hindi siya tatalikod sa Diyos. Pero kahit na po, I find time to call him and talk to him. Kasi malayo po siya.
Salamat, may community siya roon at nakakapag-lead siya sa mga kapwa niya sundalo. Nakakatuwa yung kapatid na yun, kaya nga hindi siya nawawala sa alaala ko. Ngayon dumadaan siya sa isang pagsubok, pero alam mo, ando doon ang Diyos para i-comfort siya. Hindi siya bibitiwan ng Diyos, hindi siya pababayaan ng Diyos. Believe me. Hikayatin mo yung mga taong iniimbita mo na manampalataya, magsisi, at upang mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Sabi nga sa Aklat ng Mga Gawa, ito sinabi ni Pedro sa 22:16. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na. Magpabautismo at manalangin ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kailangan tayo ng mga taong makasalanan kasi tayo yung tayo yung maglilid sa kanila kay Christ. Tayo yung magdadala sa kanila. Hindi nila alam ang gagawin nila eh. Hindi nila napag-aralan yan. Hindi po itinuro sa eskwelahan yan. At maraming tao ay mayabang. Maraming tao sa panahong ito mapagpaimbabaw. Hindi sila marunong magpakumbaba. Sa Ebanghelyo ni Kristo, tuturuan mo sila na sila'y matutong magpakumbaba. Lumapit sa Diyos at huwag mahiya at hingin ano man ang kailangan. Tayo ang ginagamit ng Diyos eh. Wala silang malay dyan, hindi nila alam yan. No? Huwag tayong magsawa. Madalas, ang mga taong iniimbita ay gagawa ng iba't ibang mga dahilan tulad ng ginawa ko noon kay Dr. Gabriel. Talagang ganun po yun. Alalahanin mo na ginamit ka ng Panginoon, kaya huwag kang mag-alala. Sapagkat sa takdang panahon ay aanihin mo rin ang bunga ng iyong mga pagpapagal. Recorded na po yan. Yung ginagawa mo, ilang kaluluwa din lang mo sa church, naka-record na po yan, nando sa karpeta mo sa langit. Pag binuksan yung aklat, ando doon na yun. Alam ng Diyos kung ilan ang isinama mo sa church. Ilan yung nabuhay, ilan yung namatay. Alam din ng Diyos kung sino doon sa mga namatay na yun ang pinabayaan mo. Alam ng Diyos yun. Hindi ho makakalampas sa isipan ng Diyos yan. Kaya yung mga bunga na yan, yan yung mga pagpapagal na ginagawa natin. Kaya mula naman dyan umuhugot ang Diyos ng pagpapala para sa atin. Kasi sumusunod ka eh. Alam ng Diyos kung anong kahinaan mo. Alam niya na mahina ka, hindi ka magaling na speaker. Hindi ka magaling na mag-memorize. Alam ng Diyos yan. Pero alam din ng Diyos na sinisikap mo ang lahat ng magagawa mo para madala lamang sila sa paanan ni Jesus. Alam ng Diyos yun. Ako every time excited ako pag may kausap ako. Hindi nawawala yan. Sa aklat ng Lucas ay may bababasa tayong isang magandang halimbawa. Lucas 14:16-20. Basahin natin. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naganda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin, no? At ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares na kalabaw at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga yon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya hindi ako makakadalo. Kung nagdadahilan sila, huwag kayong panawan ng pag-asa. Basta huwag mag-atubiling imbitahan sila. Huwag magsawa. Kapag tumanggi, marami pang iba na naghihintay sa imbitasyon. Kaya magpatuloy kasi yung pag-iimbita sa kanila. Ituloy po natin ang pagbasa sa Lucas 14:21. Bumalik ang alipin at ibinilita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa makikipot at daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Maraming tao sa iyong paligid ang tila nawalan ng pag-asa sa buhay. Mga taong pinanawan ng lakas at nanghihina. Puntahan mo sila. Naghihintay sila at nangangailangan ng tulong. At anong malay mo? Baka naman ikaw lang hinihintay nila. Baka isang short prayer lamang magbago ang isip nila. Baka dumating ang liwanag sa kanila. Pagka ginagawa natin yung parte natin, ang Diyos po hindi nagpapabaya. Siya yung nagpapalo up.
Matigas ang puso ng tao. Palalambutin ng Diyos yan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Huwag ka lang magsawa. Huwag kang tumigil. Tuloy mo lang. Huwag mong pilitin na isipin na maraming araw na ako nagpupunta rito, wala naman nangyayari. Huwag mong bilangin yon. Basta gawin mo yung trabaho mo. Lord nang bahala sa trabaho niya. Marami pa po tayong bagay na kailangan maintindihan sa buhay Kristiyano. These are basics. Kaya na sinabi ko nung Wednesday, nasa bakasyon na ng marami. Wala kayong interest mag-aral. Napakaganda ng paksa na yan. Tinatalakay natin na yung aklat ng Korinto. Napakaganda. At kung nakikinig kayo sa pag-aaral na yan, marami kayong makukuha, ma-adapt doon sa mga pag-aaral na yun na kaugnay sa mga lingguhang paksa dito sa pulpito. Hindi nyo mapag-aaral na sa school yan. Wala sa school yan. Sa school, grades lang ang tinitingnan ng tao. Dito, tinitingnan ng Diyos, maligtas ang tao. Hindi grades. Come and listen. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, ginagawa ba natin mahirap ang ebanghelyo kaysa sa kung ano talaga ito? Of course, kung tatawagin mo itong personal na gawain, maaaring hindi ito makatulong sa iyo. Alalahanin mo, nakasama mo ang Panginoon sa gawain ito, kaya may kabalikat ka. Remember, hindi ka nag-iisa. Wala nang mas dadali pa sa simpleng imbitasyon. At kung ang sino man ay tumanggi sa iyong imbitasyon, huwag kang panghinaan ng loob. Marami pang mga tao naghihintay ng imbitasyon na yan. Huwag mong mamaliitin ang kapangyarihan ng simpleng imbitasyon. Ito isipin mo, kapatid. Alalahanin mo na binago nito ang buhay ni Pedro na kapatid ni Andres. Binago nito ang mga buhay ng hindi mabilang na kaluluwa. Alalahanin mo rin na kasama ka sa mga inimbitan noong una kaya ka nagkaroon ng bagong buhay kay Jesus. Don't ever forget that. Naniniwala ako na kung meron mang hindi maliligtas sa panahong ito, marahil sila yung pamilya mo, mga kaibigan, mga kapitbahay na hindi mo pa iniimbita. Masyado kang nakabakod sa sarili mong bahay, hindi ka lumalabas. Hindi mo ginagamit ang panahon mo. Ang Diyos at si Jesus ay nananalig sa kapangyarihan ng imbitasyon. Inimbita nila tayo upang manalig at sumunod sa kahangahangang ebanghelyo ni Kristo. Ikaw ba? Tinanggap mo na ba ang kahangahangang imbitasyong ito sa iyong puso? Ganito po mababasa natin mula sa mga gawa, no? Aklat ng Gawa. Chapter 2, verse 36 to 41. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ito po sinabi ni Pedro. Ano po nangyari matapos sabihin ni Pedro ito? Verse 37. Nabagbag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Ang linaw po niya, no? Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Verse 41, the last verse. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at natagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw na iyon. Mga kapatid, huwag nating kaligtaang ipaabot ang imbitasyon ng Ebanghelyo ni Kristo kanino man. Huwag tayo magsawa. Maraming paraan pagka gusto. Mag-isip po kayo ng paraan. No? You can share your experience. You can give tracts. You can pray one for another. You can give them the Bible. Paminsan-minsan pasyalan ninyo. Ipag-pray ninyo
Kung may mga anak, pag-pray ninyo. Makita nila na hindi malayo ang Diyos sa kanila, na ang Diyos pala ay malapit sa kanila. Sana po yung naging maliwanag ang mensahe ngayong umaga. Kung kayo po ay nakapakinig ng mabuti, tayo po ay manalangin. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat kami sapagkat tinidinig mo ang aming mga panalangin. Salamat sa pagpapakaing iyong inihanda sa amin. Ang iyong banal na salita. Salamat sapagkat kasama ka namin sa pagtitipon ngayong umaga. Gamitin mo kami, Panginoon, sa anumang paraan. Turuan mo kaming mahalin at paglingkuran ka at lahat ng tao sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Puspusin mo kami, O Diyos ng pag-asa, at naway pagkalooban mo kami ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya upang mag-umapaw ang aming pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, gabayan mo kami habang inihatid namin ang mga imbitasyon ng mabuting balita sa aming kapwa. Bigyan mo rin kami ng ligtas na paglalakbay patungo sa aming mga tahanan sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Tanggapin po natin ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Tanggapin natin ang bendisyon ng Diyos sa inyong lahat. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, parangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Lahat ng mga pinagpala ay sumigaw ng malakas na. Magbatihan tayo magkakapatid.